po sa ating kaligtasan, sa ating katubusan, kapatawaran sa lahat ng kasalanan, kabanalan, katuwiran, pagiging ganap, perpekto at napakarami pang iba, wala na po tayong maidadagdag pa. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay tapos na, naigawad na, naibigay na, kumpleto na. Amen po? Bakit? Dahil sapat ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Amen po? At dahil sapat ang ginawa ni Kristo doon sa krus, wala ka na ring maaaring gawin or maiambag para mas mapabuti ang lahat ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Wala ka nang pwedeng i-contribute sapagkat ang lahat ng ginawa at tinapos ni Kristo para sa iyo ay nagresulta ng pagiging perfectly okay mo. Amen po mga kapatid? Yan po yung title natin sa umagang ito. You're perfectly okay. Ang lahat ng ginawa ni Kristo doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, wala na po tayong pwedeng maidagdag or maiambag or maikontribute sapagkat ang lahat po ng resulta ng ginawa ni Kristo ay nagdulot sa atin ng pagiging perfectly okay natin. Pakisabi nga po sa inyong katabi, you're perfectly okay. Sa kabila po, you're perfectly okay. Siguraduhin niyo po meron po kayong kausap pag po kayo magsasalitang mag-isa kasi you're perfectly okay. Amen po mga kapatid. Amen po, siguraduhin po natin na tayo ay may kausap. You're perfectly okay. At dahil perfectly okay na tayo, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, we can practice the art of doing nothing. Ano po ba yung the art of doing nothing? Ito ba ay nangangahulugan na wala ka nang gagawin at pwede ka nang maging tamad kasi you're perfectly okay na? Hindi po. When we say the art of doing nothing, it simply means you're just refusing to be moved away from the confidence you have in Jesus. Yun daw po yung ibig sabihin ng the art of doing nothing. Ibig sabihin, ito'y pagtanggi na mapawalang bisa or lumayo doon sa kumpiyansa na mayroon ka dahil kay Kristo. Yun po yung art of doing nothing. Kaya't upang lalo po nating ma-enjoy yung atmosphere ng pagiging malaya. Sino po dito ang mga malaya na? Yan. Para lalo nating ma-enjoy yung pagiging malaya natin sapagkat alam mo na ikaw ay napatawad na at malinis na sa harapan ng Diyos, you can practice the art of doing nothing. Ito po yung pagtatapo ng mga religious guilt and human effort na ine-exert po natin before just to please God. Ang dami nating minemaintain dati para manatili tayo on His good side. So yun pong the art of doing nothing ay hindi po pagiging tamad. It simply speaks to the pleasure we get from being still. Sabihin mo sa iyong katabi, be still. Yan po yun. Yung pagiging kalmado, it is a pleasant relaxation or carefree stillness. Pagiging kalmado in the midst of your everyday life. Dahil sa lahat ng ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Yun po yung art of doing natin. Yung chill ka lang. Yung pong art of doing natin ay estado ng pagiging kalmado at malaya mula sa anumang pag-aalala sa sitwasyon pagdating sa iyong spiritual na kondisyon. Yun po yun mga kapatid. Sapagkat alam mo na may ginawa na at sapat ang sakripisyo ni Kristo. Ito yung carefree stillness, knowing that hindi magbabago ang lahat ng mayroon ka na dahil kay Kristo. Yun po yun mga kapatid. Mayroon ka, ano ba yung lahat ng mayroon ka na kay Kristo? Mayroon kang walang hanggang kaligtasan. Mayroon kang walang hanggang katubusan. Mayroon kang kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan. Mayroon kang kabanalan. Mayroon kang katuwiran. Mayroon kang kalinisan at napakarami pang iba. You're perfectly okay. Amen po mga kapatid. You're perfectly okay no matter what. Tandaan mo yan kapatid. Sapagkat malinaw po yung sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Ang linaw po nung sinasabi ng Hebrews 10:10 that Jesus died once for all. Ano po bang ibig sabihin ng once for all? Once for all means for everything and for everyone.
Yun po yun mga kapatid, namatay si Kristo minsan para sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kakapusan, sa lahat ng kakulangan at atraso ng sinuman. Hindi po ba good news yan mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Lord. Yan po yun mga kapatid, hindi ba't napakagandang balita niyan mga kapatid, that because Jesus died once for all, you are now perfectly okay with God. Amen po. You have been set free and unleashed all at the same time. Ikaw ay malaya na at pinakawalan sa lahat ng mga umaalipin at nagpapabigat sa iyo. Wow, napakaganda mga kapatid. Ano pong sabi ng Galatians chapter 5 verse 1? It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Wow, we can practice the art of doing nothing sapagkat yan po ang ginawa sa atin ni Kristo. Tayo ay pinalaya at pinakawalan sa lahat ng mga nagpapahirap at nagpapabigat sa atin. Good news po ba yan mga kapatid? At dahil pinalaya ka na ni Kristo mula sa pagiging alipin, ikaw ngayon ay tunay na malaya. Ano pong sabi ng John 8:36? If the Son sets you free, you will be free indeed. Taas po ang kamay ng mga tunay na malaya dito, tunay na mga pinalaya ni Kristo. Amen mga kapatid. Yan po yung nangyari sa atin mga kapatid. Yan yung eksaktong nangyari kapag nagsimula tayong maunawaan ang biyaya ng Diyos. Nai-enjoy natin yung bagong kalayaan na natagpuan natin kay Kristo. Pero tandaan po natin, hindi ito naglilid sa atin para tayo ay maging tamad or para tayo ay maging passive or wala tayong gagawin. Ang ginagawa po natin, we just receive, rely, and rejoice what Jesus did for us. Amen po mga kapatid. We practice the art of doing nothing, but we end up doing more than ever without even trying. Yun po yun mga kapatid. Di po ba? Alam niyo po, mas masipag po tayo ngayon. Sino po dito ang mas masipag magbasa ng Bible ngayon? Mas masipag tayong mag-pray. Mas masipag tayo sa mga gawain. Dati pinipilit mo, itutulak mo pa. Ngayon, nag-uunahan. Ang ganda pong tignan, kumpleto yung band natin kanina. Ang sarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Ang dami nung naglilid sa atin sa isang masarap na papuri at pagsamba. Amen po mga kapatid. Naunawaan po natin ngayon na ang Diyos pala, or ang biyaya pala ng Diyos, ay hindi isang topic lang na tinuturo sa church. Yan po kasi yung pagkakaalam natin dati mga kapatid. Dahil pala kay Kristo, kung kaya't ang biyaya ng Diyos ay available ngayon para sa iyo at para sa akin. Dahil pala sa kabutiang loob ng Diyos, kung kaya't ikaw na sumampalataya sa kanyang tinapos na gawa, ay katanggap-tanggap ngayon at deserving sa lahat ng pabor at pagpapala ng Diyos. Biyaya po ang tawag dyan. Dahil pala sa biyaya ng Diyos, kung kaya't ikaw ngayon ay may walang hanggang kaligtasan, hindi dahil sa mga sarili mong pagsusumikap o pagpupursigi. Biyaya ng Diyos. Dahil pala sa biyaya ng Diyos, kaya't pati lahat ng kakailanganin mo sa buhay na ito ay masagana ng ipinagkaloob ng Diyos. Amen po mga kapatid. Dahil pala sa biyaya ng Diyos, kung kaya't very zealous kang gumawa ng mabubuting bagay. Ngayon, yung paggawa sa'yo ng mabuti ay normal. Automatic. Hindi mo na siya pinagpaplanuhan. Ito ay kusang lumalabas. Bunga ng iyong kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. Biyaya din pala ng Diyos. Kaya ngayon nakakatanggi na tayo. We are able to say no to ungodliness. And yes to godly lives or godly living. Ano pong tawag dyan mga kapatid? Biyaya ng Diyos. Lahat po ng yan at napakarami pa ay nagagawa natin hindi dahil sa sarili nating pagsisikap or pagpupursigi, kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, ikaw at ako ay tunay na nabiyayaan. Palakpakan nga po natin si Lord mga kapatid. We have been grace dahil lang sa biyaya ng Diyos. Grace from start to finish. Grace all the way. Kaya't ngayong umagang ito mga kapatid, tignan po natin yung ilang aspeto ng mabuting balita na ipinagdidiwang na natin. Sineselebrate po natin ang mabuting
Balita. Ano po ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay yung tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Kaya nga po tayo may gathering na ganito kasi pinagdidiwang po natin ang lahat ng ginawa ni Kristo doon sa krus some 2,000 years ago. Amen po mga kapatid. Makikita po natin na lahat ng energy natin or lahat ng effort natin na ina-exert natin dati para manatili tayong maayos at matuwid sa harapan ng Diyos, ay pwede na pala nating itigil. Pwede na pala nating itapon. Maaari mong malaman ngayon na ikaw ay malinis na. Ikaw ngayon ay malapit na sa Diyos. Ikaw ngayon ay qualified. Regardless kung anong status mo sa buhay, dahil kay Kristo, ikaw ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen po mga kapatid, you're perfectly okay. Maaari kang mag-isip sa isang bagong paraan because you're perfectly okay. At ngayon na perfectly okay ka na, anong dapat mong gawin? Kasi sabi po natin, hindi naman yung art of doing natin ay wala tayong gagawin or magiging tamad tayo. Ngayon na perfectly okay ka na, ano ang dapat mong gawin? Because you're perfectly okay, aspect number 1, do nothing to get closer to God. Sabi, hindi daw magtatamad, pero bakit do nothing? Ngayon na perfectly okay ka na, do nothing to get closer to God. What should we do? Ang tanong, what should we do to get closer to God? Nothing. You heard it right. Nothing. Sabi mo sa iyong katabi, nothing. Hindi po kayo nabibingi. Tama po ang narinig nyo. What should we do to get closer to God? Nothing we can do to get closer to God. Amen po mga kapatid. Yes, tama po ang narinig nyo. Maaring ito po ay mahirap nyong maintindihan or maaring sabihin mo na, mali yata yung sinasabi ni Pastora. Do nothing to get closer to God. Kasi ito ay salungat sa lahat ng napakaraming sermon na narinig mo dati at napakaraming mga Christian books na nabasa mo. What should we do? Ngayon na perfectly okay na tayo, what should we do? Nothing to get closer. Do nothing to get closer to God. Pero kapag tinignan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, ito po yung nakakabiglang katotohanan, mga kapatid. Ano po yung katotohanan na yun? That you're already as close to God as you can get. Yan po yun, mga kapatid. Ngayon na perfectly okay na tayo, do nothing to get closer to God. Bakit? You're already close to God as you can get. Magkalapit na kayo ng Diyos sa maaari mo pang makuha. Bakit? Ay, paano ito nangyari? May sagot po tayo dyan. Anong sabi ng 1 Corinthians 6:17? But the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Sino po dito ang mga nakipag-isa na kay Kristo? Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, wala na tayong pwedeng gawin para mas mapalapit pa tayo sa Diyos kasi tayo ay one spirit na with God. Ano po bang ibig sabihin ng one spirit with Him or one spirit with Christ? Ibig sabihin, Christ in you and you in Christ. Yun po yun mga kapatid. One spirit with Him, Christ joined Himself. Si Kristo po ay nakihalubilo or nakimingle sa iyo at sa akin, making us both one. Nothing we can do to get closer to God. Sapagkat we already are. We are one spirit with Jesus. Kailan na i-join yung sarili mo kay Jesus? At salvation, nung ikaw ay ma-born again. Sino po dito ang born again? Nung ikaw ay ma-born again, ikaw ay naging new creation. Nagkaroon ka ng new-hearted, perfect you. Ikaw ay new-hearted, perfect you. So ikaw ngayon ay close sa Diyos. Ikaw ngayon ay spiritually bonded sa Diyos. Ikaw ngayon ay nakagapos, nakadikit. Ikaw ay isinama. Sapagkat ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, you are engrafted if anyone is engrafted in Christ. Ano po ba yung Tagalog ng engrafted? Nakaugpong
Ikaw ay engraved, nakaukit. Ikaw ay immersed, inilubog kay Kristo. So na-imagine mo ba kung kaano ka ngayon kalapit sa Diyos? Di po ba? Biyaya po ang tawag dyan, mga kapatid. Na-imagine mo kung gaano ka kalapit sa Diyos. Ito, ganito ka kalapit sa Diyos. You're as intimately connected as you could ever be. Hindi ka mas magiging malapit pa than one Spirit. Christ in you and you in Christ. Yun po yun, mga kapatid. Marami po mga tao sinasabi nila, kapag nag-aaral ka ng Bible, kapag nagbabasa ka ng Bible, ay ikaw ay napapalapit sa Diyos. Yun po yung pagkakaalam ng iba. Pero alam niyo po ba ang tunay na nangyayari kapag nagbabasa tayo ng Biblia? Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, tayo po ay napupuno at nare-renew yung isip natin ng katotohanan patungkol sa Diyos. Yun po ang nangyayari kapag tayo ay nagbabasa at nag-aaral tayo ng Bible. At habang ginagawa po natin ang pag-aaral ng Biblia or pagbabasa ng Biblia, natututunan po natin at nalalaman po natin ang kabutihan ng Diyos at nagre-respond ang ating emosyon. Yun po yun, mga kapatid. We feel good sapagkat nakakaisip tayo ng mga good thoughts. Sino po dito ang masaya pagkatapos ng magbasa ng Bible? Kasi naiiba yung laman ng iyong kaisipan. Yung mga naka-stack na basura ay naaalis at ito ay napapalitan ng bago kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung nangyayari, mga kapatid. We feel good sapagkat nakakaisip tayo ng good thoughts. Nalalaman natin ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Nag-good vibes tayo. Nakaka-good vibes po ang magbasa ng salita ng Diyos. Subalit ngunit datapwat, hindi ito nangangahulugan na kapag nagbabasa ka ng Biblia o nag-aaral ka ng Biblia, ikaw ay papalapit ng papalapit or unti-unting papalapit ng papalapit sa Diyos. Linawin lang po natin, hindi po nakakapagpalapit sa Diyos yung pagbabasa ng Bible kasi malapit ka na sa Diyos. Amen po? Malapit ka na sa Diyos. Amen, mga kapatid. Hindi ka nagiging closer and closer sa Diyos kapag ginagawa mo ang pag-aaral or pagbabasa ng Biblia. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ito'y nangangahulugan lamang na natututunan nating iset yung isip natin on things above. Gaya ng sinasabi ng Colossians 3:2, we set our minds on things above. But the truth or the reality of your closeness, of our closeness to God, was there all the while. Nandun na po. Tayo ay malapit na sa Diyos. Tayo ay close na sa Diyos. Nandyan na yung closeness natin sa Diyos. Bakit? Born again ka na eh. Amen po? May walang hanggang, ito po tandaan natin, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, tandaan mo, may walang hanggang pananatili at pakikisama ka kay Kristo. Amen po, inilagay ka sa pananatili kay Kristo. Iyan ang purpose mo para makisama kay Kristo. Ano pong sabi ng John 15:5? Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Alam niyo po bang yan ay sinasabi ni Jesus sa mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko? Amen po, mga kapatid, tayo ay malapit na kay Jesus. Malapit na tayo sa Diyos. Anong sabi ng John 17:21? Sabi po ng John 17:21, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us. Ang purpose mo ay para makisama ka kay Kristo. Yan ang layunin ng buhay mo. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong magbasa ng Bible. Wala po akong sinabing ganun. Hindi ko po sinasabi na masama ang magbasa ng Bible. Hindi ko po kayo ni-encourage na huwag na kayong magbasa ng Bible. In fact, we should read
and pray every day. We should read our Bible every day and pray every day. Amen po mga kapatid. Pero lilinawin lang po natin na yung pagbabasa natin ng Biblia ay hindi ang layunin, ay parang mas mapalapit tayo sa Diyos sapagkat we already are. Yan po yung good news mga kapatid. Ikaw ay nagbabasa ng Biblia to get to know the author. Sino po bang author ng Bible? Hindi naman po tao ang author ng Bible. Amen po? Ang Biblia po ay naisulat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po? Hindi naman po kasi pwedeng magsulat yung Espiritu. Tama mga kapatid? Kaya ang Diyos po ay gagamit ng tao. So nagbabasa po tayo ng Biblia to get to know the author. Ikaw ay nagbabasa ng Bible, hindi para ikaw ay mapalapit sa Diyos. Pero ito, tandaan mo, nagbabasa ka ng Bible para ma-remind ka that you're already one spirit with Him. Yun po yung purpose. Yun yung purpose ng pagbabasa natin ng Bible, mga kapatid. Para ma-remind ka that because of the finished work of Jesus on the cross and His resurrection, you're perfectly okay. Yun ang reason, mga kapatid, kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia. Paano tayo naging perfectly okay? Number one, God forgave you fully and totally. Ano po bang sabi ng Colossians 2:13? When you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Ang tanong, ilang kasalanan ang pinatawad sa'yo ng Diyos? Madali pala kayong kausap. Amen po. Pag tinanong ka, ilang kasalanan ang pinatawad sa'yo ng Diyos? All. Number two, bakit ka perfectly okay? He reconciled you completely. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Effort po ng Diyos kung kaya't ikaw at ako na sumampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ay ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili. Number three, He joined you to Himself permanently. Ito pinabasa natin kanina, sabi ng 1 Corinthians 6:17, tayo ay one spirit with Him. Uulitin po natin na pag sinabing one spirit, Christ in you and you in Christ. You are engrafted, you are engraved, immersed, connected, bonded, and fused with Him. Wala ka nang kawala kay Kristo. Amen po. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number four, He crucified, buried, and raised you to newness of life. Meron na po tayong bagong buhay. We are perfectly okay kasi bago na yung buhay natin. Tignan mo nga yung bagong katabi mo, yung may bagong buhay na katabi mo ngayon. Perfectly okay yan. Number five, He raised and seated you with Him in heavenly places. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ang magandang balita, kapatid, kung saan nakapwesto at nakaupo si Kristo, nandun ka din. Saan ba nakaupo si Kristo? Si Kristo ay nakaupo at the right hand of the majestic God. Alam niyo po ba yung upuan sa kanan o sa tabi ng Diyos? Yun po ay upuan of the highest honor and privilege. Wow! Ang ganda ng kinauupan mo, kapatid. Thank you, Lord. Good news po yan. Amen po. Biyaya po ang tawag dyan. Ikaw ay kasamang pinaupo ni Kristo kung saan siya nakapwesto, nandun ka din. Ikaw ay nakaupo at the highest place of honor and privilege. Kaya pala, perfectly okay ka na. Amen po mga kapatid. Ang tanong, kung born again ka na, ano ang kailangan mong gawin to get closer to God? Again, ang sagot, nothing. Because you're perfectly okay. Amen po mga kapatid. All you need to do is to do nothing to get closer to God. Yun lang po yun mga kapatid. Instead, you can count on your perfect closeness to Him. Maaari mong panghawakan, maaari mong sandalan ang perpektong pagiging malapit mo sa Diyos. You can act on it, you can think
that way and respond that way. But tandaan mo, you can't do anything to add what God has already done. Amen po mga kapatid? Because you're perfectly okay with Him. E anong pruweba na ikaw ay perfectly okay with God? Balikan po ulit natin yung Colossians 2:13. Tatanungin ko po kayo, ilang kasalanan ang pinatawad sa iyo ng Diyos? Oh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kapatawaran ay naibigay na. Ikaw ay napatawad na. Amen po mga kapatid. Ikaw ay napatawad na. All means all. Lahat means all. And all means lahat. Tama ga po mga kapatid. Huwag po tayong malilito. Lahat means all and all means lahat. Huwag na po tayong umapila mga kapatid. Kapatid, kung born again ka na, wala ka nang magagawa or maidadagdag pa sa lahat ng tinapos na gawa ni Kristo. Bakit mga kapatid? Wala ka nang maidadagdag pa or wala ka nang magagawa pagdating sa pagiging close mo sa Diyos. Bakit mga kapatid? The truth like your closeness, the truth like your forgiveness, the truth like your righteousness are just plain true. Totoo na yan. Given na. Tiyak na. Wala ka nang pwedeng gawin kahit na ano para mas maging totoo. Ayun mga kapatid, yun po yung ibig sabihin ng plain true. Halimbawa po, sabi, ayon sa siyensya, ang mundo ay bilog. Wala ka nang magagawang pang kahit na ano para patunayan na ang mundo ay bilog. Kasi ang mundo talaga ay bilog. Yun po ay plain truth. Tama mga kapatid? So pagdating sa closeness mo sa Diyos, walang switch na kailangan para pumitik, na para buhayin ang anuman. Bakit? You're perfectly close. Gaano ka ka-close sa Diyos? Naisip mo ba, gaano ka ka-close sa Diyos? Sa'yo lang naman nakatira si Jesus. Amen po mga kapatid. Sabi natin kanina, you are engrafted, you are engraved, you are immersed in Christ. Sa'yo lang naman nakatira si Kristo. Ganyan ka-close sa Diyos. Ano pong sabi ng Galatians chapter 2, verse 20? When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. In Galatians 2:20 po. Sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Basahin nga po natin yung part na yon. 1, 2, 3, go. But Christ lives in me. Na-imagine mo kung gaano ka ka-close sa Diyos. Ikaw lang naman ang tirahan ng Diyos. Ikaw lang naman ngayon ang bahay ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you? Sino daw po ang nakatira sa iyo at sa akin? Ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos. Tanong ulit, na-imagine mo na kung gaano ka kalapit sa Diyos. Ikaw ay tirahan ng Diyos at ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya tandaan mo, pagdating sa closeness sa Diyos, walang distance. Walang distance. Sanggang dikit kayo ni Kristo. Ikaw at si Kristo ay inseparable. Bakit? You're one spirit with Him. Christ in you and you in Christ. Kung nasaan ka, nandun siya. Sumasaiyo, kasama mo, at wala kang magagawa pang anumang effort or pagpupursigi para madagdagan ang pagiging close mo sa Diyos because your closeness to God is a plain truth. Good news po ba mga kapatid? Obvious, tiyak, hindi mapag-aalinlanganan na ikaw ay malapit na sa Diyos. Ikaw ay malapit na sa Diyos. You are perfectly close to God, perfectly forgiven, perfectly righteous. Yan yung magandang balita mga kapatid. Kaya ka perfectly okay.
Perfectly close ka na sa Diyos. Perfectly forgiven and perfectly righteous. Bakit ka perfectly righteous? Sapagkat hindi ka lang naman itinuring ng Diyos na matuwid. Ikaw ay ginawa mismong katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Yun po mga kapatid. Sabi po yun ng 2 Corinthians 5:21. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Yan po yung mga katotohanan patungkol sa'yo. You're perfectly okay at dapat lagi kang may consciousness that you're perfectly close to God, perfectly forgiven, and perfectly righteous whether you realize it or not. Whether you feel them or not, you are perfectly okay. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Tandaan mo kapatid, what to do ngayon na perfectly okay ka na, do nothing to get closer to God because you already are. Amen po mga kapatid? Nasundan po natin mga kapatid. Gusto niyo pa po ng number 2? Number 2, wag po kayong mag-alala, 1 to 50 po ito. Number 2, because you're perfectly okay, aspect number 2, do nothing to get more forgiven and cleanse. Do nothing na naman. Mga kapatid, kung matatandaan nyo po, simula na mag-aral po tayo ng mensahe ng biyaya, natutunan na po natin ang katotohanan patungkol sa ating ganap at lubusang kapatawaran. Tama po mga kapatid? Na tayo ay napatawad sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future sins. Tayo po ay pinatawad ng isang bagsakan. Tayo po ay pinatawad hindi unti-unti, hindi patak-patak, hindi utik-utik, or hindi installment. Tayo po ay pinatawad totally. Total. Buo, complete, and absolute. Natutunan na po natin mga kapatid, dahil sa minsanang paghahandog ng Panginoong Hesus, you have been perfectly cleansed once for all. Wow. Kaya ka perfectly okay. Kasi ikaw ay perfectly cleansed once for all. Ano pong sabi ng Hebrews 10:14? Ang ganda po ng pagkakasaling ito ng Amplified. For by one offering, He has perfected forever and completely cleansed those who are being sanctified. Ibig sabihin, bringing each believer to spiritual completion and maturity. Napakaganda po nun mga kapatid. Ikaw ay ginawang perpekto at perpektong malinis. Kumpletong malinis. Ganun din pong sabi ng Hebrews chapter 1, verse 3. Yung second part po, ang sabi nun, when He had cleansed us from our sins. Ang tanong, tapos na po ba yung paglilinis? Malinaw po yun. When He had cleansed us from our sins. Ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? He sat down. Naupo na siya kasi wala na siyang gagawin. Kasi ikaw, you have been perfectly cleansed once for all. Amen po mga kapatid. Napakalinaw po ng dalawang verse na yan sa Hebrews. Na ang paglilinis ay tapos na. Kumpleto na tayong malinis. Kung kaya't wala na tayong dapat gawing paglilinis para mas mapatawad at maging malinis. Sapagkat ikaw at ako dahil kay Kristo ay perfectly forgiven and perfectly cleansed at the same time. Nung ikaw ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan, ginawa ka ring perfectly clean ng ating Diyos. Sabay po yan mga kapatid. At ito'y dapat mong paniwalaan. Kaya nga, you are fit. Kaya nga po ang ganda ng series natin eh. You are fit. You are perfectly okay no matter what. You are fit no matter what. Kasi ito yung ginawa sa'yo ng Diyos. Ewan po ba mga kapatid? Ito'y dapat mong paniwalaan, lalo na sa gitna ng mga akusasyon. Sino po bang nag-a-accuse lagi sa atin? Huwag po kayong titingin sa katabi nyo. Hindi po yan. Sa gitna ng akusasyon, dapat meron po tayong consciousness na tayo ay perfectly cleansed, perfectly forgiven, perfectly okay. Tayo ay fit. Kasi, mag-isip po tayo ng kasalanan natin na nagawa in the past na talagang lalo kang nahihiya.
something na nagawa mo in the past na talagang ito ay nakipagbuno ka. Ito man ay habitual sin or one time mo nagawa. Ngayon, sa moment na ina-accuse ka ng accuser, which is si Taning, at pinapaalala, pina-flash lahat dyan sa iyong isip, ano ang ginagawa mo? Binibigyang katuwiran mo ba ito? O justify mo ba yung bagay na ginawa mo? Parang ganito po yan. Nung gawin ko naman yan, hindi naman maraming taong naapektuhan. Hindi naman marami ang napahamak nung gawin ko yung kasalanan na yun. Or minsan ang pangatwiran natin ganito, 1 beses ko lang naman nagawa. 1 beses ko lang naman nakupitan. Kung sino man yung nakupitan. 1 milyon lang naman ang nakupit ko. Hindi ko na uulitin. Hindi man ito nakaapekto sa maraming tao. 1 beses mo man lang ito nagawa at hindi mo man uulitin, lahat po ng yan ay positive things na pangatwiran. Tama po mga kapatid? Pero hindi yan nagre-resulta ng iyong kapatawaran. Hindi yan magre-resulta ng forgiveness. Pero hindi ito nagre-resulta ng iyong kapatawaran. Wala sa mga positibong pangangatwirang iyan ang nais ng Diyos kung paano ka magre-respond in the moment of accusation. Hindi po ganyan. Sa halip, God is calling you to do nothing. Ito na naman si nothing. Ano ang magbibigay katuwiran kung wala kang gagawin? Di ka wala. Kapag wala kang ginawa, walang effort, or walang fleshly defense doon sa accusation, ibig sabihin, you're actually counting yourself dead to that thought. Nasundan po ba natin mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka na nakikisali pa dito or hindi mo na ito ine-entertain, hindi mo na ito pinag-uukulan ng pansin. Bakit mga kapatid? Alam niyo po ba ang jablo? Jablo kasi ang dami ng mga ginagawang pagmumukha. Minsan gusto niya, abogado siya. Hindi naman siya nag-take ng bar, pero ang gusto niya, abogado siya. Ang jablo po, katulad siya ng isang makulit na abogado. Bakit po makulit? Kasi, gusto ng jablo, ikaw ay magpabalik-balik doon sa korte. Gusto niya, buksan yung kaso na sarado na at tapos na. Makulit nga po siya eh. Gusto ni Satanas, patuloy kang bumalik doon sa courtroom. Para saan? For more arguments, for more debates, more defense doon sa kasalanang nagawa mo. Pero, alam naman natin na charade lang ito. Palabas lang. Ano po ba yung charade? False show. Bakit? Wala naman na pong pag-uusapan pa. Di po ba? No attention to such matter is needed. Bakit? Lahat ng atraso at pagkakautang mo ay bayad na. May nagbayad. Jesus ang kanyang pangalan. It is finished. Amen mga kapatid? Tapos na. Tapos na ang lahat ng usapin patungkol sa lahat ng kasalanan. Tapos na ang lahat ng usapin patungkol sa kapatawaran dahil ito ay naigawad na buong-buo, kompleto, case closed. Palakpakan nga po natin sa Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kaya't kapag wala kang gagawin in response doon sa na depensa in your past sin, hindi mo ito minimize, but you're doing the opposite. Anong ginagawa mo? You're respecting the finished work of Jesus Christ. Sinasang-ayunan mo na wala nang dapat gawin on your behalf. Kinikilala mo ang sakripisyo ni Kristo ay buong-buo at kumpleto para sa iyong nagawang kasalanan. Sumasang-ayon ka sa Diyos na ang iyong mga kasalanan ay hindi na itinatara at inililista ng Diyos. Ito'y hindi na inaalala pa ng Diyos. Hindi dahil mayroong amnesia si Lord. Wala pong amnesia si Lord. Subalit dahil sapat na ang ginawa ni Kristo upang ito'y alisin at burahin. Choice po ng Diyos.
Mismong ang Diyos ang nagdesisyon ng lahat ng iyong mga kasalanan, pagsansalang at pagsalungat ay limutin ng Diyos. Ganda po sabi ng Romans 4:8. Ano po sabi ng Romans 4:8? Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Hindi po mahilig magtara si Lord. Hebrews 10:17. Then He adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Si Lord po nagsabi niyan. Hebrews 8:12. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Iyan po ay pasya at desisyon ng Diyos pagdating sa mga kasalanan at kakapusan na iyong nagawa. Desisyon at pasya ng Diyos na ito ay limutin niyang lahat. Hallelujah. Mga kapatid, nothing compares with our relationship to God. Hindi po natin ito pwedeng ihalintulad sa relasyon natin sa tao. Iba po ang relasyon natin sa Diyos. Kaya po tayo minsan nahihirapang unawain na tayo ay completely and totally forgiven of our past, present, and future sins. Kasi tinitignan po natin na yung relasyon natin sa Diyos ay kagaya ng relasyon natin sa tao. Hindi po. Meron po tayong perfect vertical bond sa Diyos. Yun yung klase ng relasyon na mayroon tayo sa Diyos. We have a perfect vertical bond sa Diyos that can't be broken or affected in. Hindi po talaga ito maaapektuhan ng kahit anumang performance or ginagawa natin. That's the kind of relationship na mayroon tayo sa Diyos. Ang makitungo po sa tao ay ibang-iba. Bakit po? Pag humingi ka ng tawad sa ibang tao dahil nasaktan natin sila, nagiging madali ngayon sa kanila para ma-restore yung fellowship. Nama po? Di ba pag nagsosorry tayo, Nay, sorry na. Tay, sorry na po. O di ba mamaya, mahal na ulit natin yung ating anak. Anak, anong gusto mo? Gusto mo Jollibee? Gusto mo McDo? Di po ba ganyan ang relationship natin, mga kapatid? Nababalik tayo dun sa fellowship natin. Ang tawag po dyan ay horizontal relationship. Horizontal relationship. Yan pong horizontal world na pinamumuhay natin, yan po yung tinatawag nating man-to-man relationship. Tao sa tao. Hindi po lalaki sa lalaki. Tao sa tao na relasyon. Ang tawag po dyan ay horizontal relationship. Subalit ang dahilan po kung bakit hindi natin pwedeng iparehas ang ating vertical relationship sa Diyos na hindi naaapektuhan ng kahit na anong performance natin ay sapagkat yung pong horizontal relationship natin, there was no blood sacrifice. No one else died for your sins. Hindi naman yung katabi mo yung namatay para sa iyong kasalanan. No one else took them all at once. So ang ating pong horizontal relationship ay walang pag-aalis ng kasalanan natin ng minsanan. Walang sino mang talagang nakakaunawa na mayroon kang perfectly obedient heart that always rejects sin. Sino po dito may mga obedient heart na? Praise God. Tandaan mo kapatid, no one else can relate to you like Jesus can. Kaya ang ganda po ng relasyon natin sa Diyos. Meron tayong vertical bond sa ating Diyos. Kaya yung vertical relationship po natin kay Kristo ay permanente. Bakit permanente? Hindi po ito pwedeng maapektuhan ng kahit na anong performance na nagmumula sa atin. Kaya tandaan mo, you're perfectly okay with God. Dahil sa vertical relationship na mayroon ka sa Diyos. Do nothing to get more forgiven and cleansed. Wala ka nang magagawa, wala ka nang maidadagdag pa para mas mapatawad at malinis. You already are because your vertical relationship with Jesus is perfect and permanent. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa horizontal realm, ito po yung tao sa tao na relasyon natin. Di po ba yung mga struggles natin na ibahagi natin? Minsan nagko-confide tayo sa mga trusted friends natin. Sapagkat yun po yung sabi ng James 5:16, confess your sins to each other and pray for it from one another. Kapag nag-gather tayo ng ganito, ano po ba ang purpose? Bakit tayo nag-gather ng ganito? Di ba sabi sa Hebrews 10:25, do not neglect meeting up one another.
Kailangan po natin ito mga kapatid, sapagkat nakaka-encourage po yung presence ng bawat isa. Sino pong na-encourage dito? Kapag nakita mo yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, ay nandito. Nakaka-encourage po yan. Tama mga kapatid? Kung ikaw ay isang song leader, nakita mo ang dami ng tao na nalilid mo sa isang masarap at masayang pagpupuri at pagsamba, na-encourage ka. Nakaka-encourage mga kapatid. Kapag alam mo, praise God, kahit ngayon ay busy ang mga tao at iniisip na nila kung saan sila magbabakasyon. Pero dahil today is the Lord's Day, I should be at the Lord's house together with the Lord's people, praising and worshiping our living God. Amen po mga kapatid. Nakaka-encourage po yan. Nakaka-encourage yung presence ng bawat isa. Kung ikaw ay pastor at ikaw ay nagtuturo, nakaka-encourage, nakikita mo, bless na bless yung mga tao sa salita ng Diyos na kanilang narinig. Kung ikaw ay pastor at nagtuturo at paminsan-minsan ikaw ay nagpapatawa kahit corny ang joke mo, may tumatawa, nai-encourage ka dyan. Di po ba? Encouragement po yan sa atin mga kapatid. Pero, tandaan po natin mga kapatid, yung horizontal relationship natin, bagamat very encouraging sa atin. Pero ito po yung tandaan natin. Gaano man kaganda gaano man tayo na-encourage ng ating horizontal relationship, yung tao sa tao na relasyon natin, tandaan po natin, hindi ito nagpapa-improve or mas nagpapabuti ng vertical relationship natin sa Diyos. Ayan po mga kapatid, sapagkat ang vertical relationship po natin sa Diyos ay perfect and permanent. Walang makakaapekto at makapagpapabago ng perfect at permanent na relasyon mo sa Diyos. That's the good news mga kapatid. Ayan po. Isipin po natin ito mga kapatid. Kung ang atin pong vertical relationship sa Diyos ay hindi perfect and permanent, paano po natin madidil yung horizontal? Nagets niyo po ba yun? Nasundan po ba natin yun, mga kapatid? Ang hirap po kayang makidil sa tao. Kasi ang tao, iba't iba ang gusto. Iba't iba ang preferences ng mga tao. Sa bahay pa nga lang, kahit 3 lang kayo, sa simpleng luto ng itlog, iba't iba ang gusto. Ang gusto nilaga, hard-boiled. Ang gusto ng isa, malasado. Pag pinrito ang gusto, scramble, yung isa ay sunny side up. Iba't iba ang gusto, kaya napakahirap pong makidil sa tao. Tatatlo kayo, pero iba't iba ang gusto nyong ulam. Pag nanood kayo ng TV, iba't iba ang noontime show na gusto. Yung iba ang gusto E80. Yung iba Itbulaga. Yung iba ay Showtime. Ano po yung bago? It's your lucky day. Mahirap pong makidil sa tao, lalo na dun sa mga komplikadong or mga challenging relationship. Iba't iba po kasi ang gusto ng tao. Eh ngayon, imaginein mong maniobrahin yung vertical relationship mo sa Diyos. Imaginein mo, kung sa tao, napakahirap, imaginein mo naman ngayon na maniobrahin yung vertical relationship na mayroon ka sa Diyos. Hindi po natin ito mai-imagine, mga kapatid. Bakit? Kasi ito na yung bigat na dala-dala natin sa mahabang panahon. Ang dami po natin gustong gawin sa Diyos. Ang dami po natin gustong gawin para mapalapit sa Diyos. Ang dami natin gustong gawin para maglingkod sa Diyos. Ang dami-dami natin gustong gawin para maging malinis at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Dati nga, ang dami natin mga steps. 10 effective steps into an effective prayer. Ang dami natin ganyan. Kaya tuloy lumalabas tayo ay pagod na pagod sa kakaakyat natin ng mga steps. Sa kaka-steps natin, tayo ay lumalabas na tayo ay frustrated, exhausted, at talagang dismayado. Bakit mga kapatid? Dito po, pakinggan natin. Hindi po kasi tayo nakadesenyo to maintain our vertical and horizontal relationship at the same time. Yun po yun mga kapatid. Kaya nga, dahil kay Kristo, yung vertical relationship natin ay kailangang maisakatuparan ng minsanan para sa lahat.
Praise God. Yun po yung mga kapatid. Ang lahat ng kailangan para sa ating walang hanggang kapatawaran, para sa ating walang hanggang katubusan, ay ginawa at isinakatuparan, kumpleto at tinapos ni Kristo. Ayan po mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi po natin kakayanin kung yung vertical relationship natin sa Diyos ay papakialaman pa natin. Tandaan mo yun, kapatid. Salamat talaga sa biyaya ng Diyos that through the finished work of Jesus on the cross and this resurrection, yung vertical bond na mayroon tayo sa Diyos is permanent and perfect. Perfect and permanent. Hindi po natin sinasabi na lahat ng believers ay fully grown na. Hindi po. Patuloy po tayong natututo at nag-aaral. Tama? Di ba? Kaya nga sabi ng 2 Peter, let us grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Subalit habang tayo po ay natututo, sino po dito ang hanggang ngayon ay learning? Praise God. At tayo po ay lumalago, tandaan po natin, yung vertical relationship natin, 100%. Amen po. Ibig sabihin, you're perfectly close, fully forgiven, and righteous beyond measure, kahit pa kung minsan immature kang mag-isip. Amen po mga kapatid. Kahit kung minsan habang lumalago tayo or tayo ay natututo, or kahit nakakagawa tayo ng mali at tayo ay nagkakasala, tandaan mo, hindi ka mag-aalala or mag-iisip patungkol sa kondisyon ng iyong vertical relationship sa Diyos. Kasi ang vertical relationship mo sa Diyos ay laging 100%. Nothing you can do, nothing to worry with regards to your vertical relationship with God. Why? Because you're perfectly okay. Amen po. Ang vertical relationship mo sa Diyos ay perfect and permanent. Hindi ito mababago ng kahit anumang pagsusumikap or pagpupursigi na nagmumula sa iyo. Nais ng Diyos na huwag kang mag-alala sa iyong vertical relationship sa Kanya. Ginawa niyang posible na alisin sa iyong mga mata ang lahat ng mga di makatarungang takot patungkol sa spiritual condition mo. Sa halip, ang asikasuhin mo yung horizontal relationship mo sa tao. Kasi okay na yung vertical relationship mo sa Diyos, tama? It is perfect and permanent. Eh, paano naman yung fellowship? Di ka biblical din yung fellowship? Mahalaga din yung fellowship? Sa totoo lang po, hindi po nawawala ang fellowship natin sa Diyos. Ang pakikisama po natin sa Diyos ay hindi po nawawala. Sapagkat pag sinabi pong fellowship, it simply refers to your vertical bond with God. Nasabi na po natin kanina, ang vertical bond natin sa Diyos ay perfect and permanent. Hindi po ito minsan ay 0 or minsan ay 64%. Ang connection mo sa Diyos ay laging 100%. Wow, that's the good news. Hindi mababawasan at hindi rin maaaring dagdagan na nagmumula sa iyong mga pagpupursigi. Bakit? Because your sins have been taken away once for all. Amen po? Lagi po nating tandaan mga kapatid, sabi ng Romans 6:5, since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Tayo po ay nakaugpong, tayo ay united, tayo ay nakasama kay Kristo. Yun din, ulitin natin yung 1 Corinthians 6:17. But he who unites himself with the Lord is one spirit with Him. Si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Magkaisa kayo ni Kristo. Ikaw ay nakatali at ikaw ay nakaugpong kay Kristo. Ganon din ang sabi ng John 17:21. So tandaan mo, Galatians 2:20, si Kristo ay nakatira sa'yo. Ganon ka kalapit sa Diyos. Kaya tandaan mo, hindi ka ma-out of fellowship sa Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi ka ma-out of fellowship sa Diyos. Kahit pa piliin mo na minsan ikaw ay magkasala or makakumit ng sin. Hindi ko po kayo ni-encourage to do sin. Pero ang sinasabi po natin,
yung pakikipag-fellowship or pakikisama natin sa Diyos ay hindi mawawala kahit pa kung minsan nagkakasala tayo or nakakakumit tayo ng kasalanan. Bakit? Kasi kailangan mo itong gawin habang kasama mo si Lord. Tama po mga kapatid? Kasi hindi ka na nga mawawalay kay Kristo, ikaw ay nakadikit. Kaya kung minsan na nakakagawa ka ng kasalanan, kasama mo si Lord. Kaya nga ayaw mo na itong gawin. Di mo ba? Kaya nga pagka nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo na ito ikinasisiya. Yun mga kapatid, kasi ikaw, yung pagkakaugpong mo kay Kristo ay totoo at hindi ka mahihiwalay sa pakikisama kay Kristo. Your new heart is alive, kagaya ng sa Diyos. Sapagkat ang gusto mo at mga naisin mo ngayon ay salungat sa kasalanan. You want what God wants. Iba na yung mga desires mo ngayon. Iba na yung mga ikinasisiya mo ngayon. Ikaw ay totally forgiven forever at hindi ka naman namamatay every time na nagkukumit ka ng sin. Hindi ko po sinasabi na tayo magkasala, hindi ko kayo ini-encourage na gumawa ng kasalanan. Ang sinasabi po natin ay yung katotohanan na yung pakikisama or pakikipag-fellowship natin sa Diyos ay hindi po mawawala no matter what. Ikaw ay talagang forgiven forever. Amen po mga kapatid. Kasi ang iba pong tao, ang paniniwala, nawawala. Paniniwala ng ibang tao, kapag sumemplang ka or pumalpak ka dun sa iyong horizontal relationship, affected yung vertical relationship mo sa Diyos. Hindi po totoo yan mga kapatid. Always remember that your vertical relationship with God is perfect and permanent. It is immovable, unchangeable, immutable. In closing mga kapatid, tandaan po natin, kailangan po natin ipamuhay yung horizontal relationship, yung man-to-man or tao sa tao na relationship, knowing that the vertical is permanent and perfect. Amen po. You're totally forgiven and totally righteous all the time because you're perfectly okay. Sabi po ng Hebrews 10:14, ulitin lang po ulit natin, for by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Ang tanong, hanggang kailan ka perfect? Hindi niyo po ata narinig. Hanggang kailan ka perfect? Hanggang kailan yung forever? Forever. Madali po kayong kausap mga kapatid. 2 Corinthians 5:21, ang sabi po dyan, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Ikaw ay totally righteous all the time because you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen po? Ikaw ang righteousness ng Diyos. Ikaw mismo ay ginawang katuwiran ng Diyos. God is a righteous God. He is our eternal God. Therefore, you are eternally righteous. Mga kapatid, lagi po nating tandaan that we're perfectly okay. Do nothing to get closer to God. Do nothing to get more forgiven and cleansed. Wala na tayong may dadagdag pa sa isang gawang kumpleto at tapos na. It is finished. Kay Kristo, ikaw ay perfectly close. Kay Kristo, ikaw ay perfectly forgiven. Kay Kristo, ikaw ay perfectly righteous. Kaya sa ating pong paghiwa-hiwalay o bago tayo maghiwa-hiwalay, baunin po natin yung katotohanan itong mga kapatid for our takeaway. In Christ, I am perfectly okay with God forever. Sabay-sabay nga po nating basahin with conviction. 1, 2, 3, go. In Christ, I am perfectly okay with God forever. Isa pa mga kapatid. In Christ, I am perfectly okay with God forever. Let us pray.